it's your teacher Aya, second of Gentry, repping from Dasma. Online study is the name of the game, and if you subscribe to our lesson, I promise to keep you entertained. Meanwhile, We are now down to module number 3 in Philippine Politics and Governance, which is the continuation of Political Ideologies Part 2, namely Communism, Marxism, Fascism, and Feminism. But wait a minute, so may in-invite po akong guest speaker, very special guest speaker. No? Siya po ang mag-discuss sa inyo kasi ito kanyang expertise in political ideology. So watch and learn. 2 hours later. Ngayon, cut ko na lang. Okay, so Marxism. Marxism is a social, political, and economic theory that views class relations and social conflict as a product of economic conflict. Marxism, as we already know, no, is an anti-capitalist social thought. Okay? So yun, liwanagin ko yun, no? Social, political, economic theory ang Marxism, no? It is a social thought. Marxism is not an ideology. It's a theoretical framework of communism. Communism is the ideology, no? It is the ideological application of the principles of Marxism. So I hope maliwanag yung definition or rather the difference between Marxism and communism. It originates from the works of 20th century German philosopher Karl Marx and Friedrich Engels, no? Especially dun sa libro nila na pinamagatang Communist Manifesto. Okay? Karl Marx, siya primarily yung pinagmulan ng idea. Friedrich Engels, sinusuportahan niya lang si Karl Marx sa pamamagitan ng financial, especially sa publication ng kanyang mga libro ni Karl Marx tulad nitong Communist Manifesto. Okay? Marxism is very different from socialism because socialism on its moderated form, no? I hope na-discuss na sa inyo yung ethical socialism, revisionist socialism, no? Okay? Malaki ang pinagkaiba ng Marxism sa socialism, no? Social moderated version ng socialism, ha? Kasi sa socialism, okay, pwede pa yan eh. Pwede pa yan sa konsepto ng liberty, okay? Liberty and democracy, no? Okay? Samantalang sa Marxism, hindi. No? Mamaya makikita nyo kung bakit. No? Mas radikal, kung sa madaling sabi, ang Marxism, communism, kaysa sa socialism on its moderated form. Okay? So para mas maunawaan natin ng Marxism, kailangan nating i-discuss yung elements behind it. So una dyan, yung tinatawag nating historical dialectical materialism. Okay? Dialectical because ibinase ito doon sa idea ni Hegel, George Hegel, na tinatawag nating dialectical mode of thinking. No? Sa dialectical mode of thinking, sinasabi dyan, ang idea ay nagmula sa dalawang opposing, contradicting idea. So yun yung thesis 1. Thesis is just another form for idea, no? Thesis versus antithesis, it is equals to synthesis, no? So doon daw nanggaling ang idea sa dalawang magkaiba, conflicting, contradicting ideas, no? Dialectical mode of thinking, which is i-apply nga ni Marx sa pag-unawa niya sa societal dynamics, no? Mechanisms. Kasi para kay Karl Marx, societal development depends on the clash of contradictions, no? Ang pagbabago ng lipunan ay inuudyukan o resulta ng contradiction sa lipunan. At ano yung contradiction na yon? Okay, diyan papasok yung class contradiction, class struggle. Mamaya madidiscuss natin, no? Yung banggaan ng
Ah, sa panahon natin ngayon, according to Karl Marx, yung banggaan ng mga bourgeoisie na tinatawag o ng mga kapitalista, yung mga mayayaman, at ng mga proletariat, no, sa termino ni Marx, o yung yung mga tao na mga manggagawa, no. So may dalawang class, may dalawang uri according kay Karl Marx, no. Bourgeoisie at saka proletariat, no? Ito yung dalawang class na nagko-contradict, okay? At sa kanilang contradiction, nagmumula ang societal development, no? Mamaya din madi-discuss natin, no, yung sariling historical interpretations, understanding ni Marx, no? Marx is not a hindi lang siya ekonomista eh. Actually, sociologist din 'yan. Historian din siya. Kasi meron siyang sariling pag-unawa ng kung ano ang lipunan at ano ang kasaysayan. Mamaya madi-discuss din natin 'yan, no. So that's the uh, introduction dun sa historical materialism, no. Sinasabi din dito ni Marx, okay? Kaya nga yun nga pala, no, i-appreciate natin yung graphic dito, no. Yung dialectic side, yun yung representation ng sinasabi ko sa inyong dialectical mode of thinking kanina ni George Hegel na ginamit ni Marx sa pag-unawa niya sa lipunan, no? Upang unawain ng societal development, no? So, yung historical materialism ni Marx, which is an societal analysis application ng dialectical mode of thinking, ayun yung nandun sa Marxist dialectical materialism, no? Kasi mula sa simula, may sinasabi si Marx eh, no? May contradiction na nagaganap sa kasaysayan. At yung pinakadulo na resulta ng mga contradiction na ito ay komunismo. Mamaya mas maiintindihan ninyo. So, kailangan nyo talagang tapusin itong video na ito, no? Okay? Next bullet. Okay, sinasabi din dyan sa historical materialism na yan, economic and class factor shapes the social and historical development. Or sa madaling sabi, economic mechanism shapes history and society as a whole, no? Ano ba yung ano ba yung basehan ng contradiction ng dalawa? Yaman, no? Mayaman, manggagawa. Mas mayaman ang mga bourgeoisie kaysa sa ang mga proletariat. Okay? So, economic base, no? Base sa economic aspect, no? Kaya para kay Karl Marx, okay? Ang societal development, okay? Ano ang driving force niyan? Economic aspect, no? So, kung nakikita niyo dito sa inyong screen, ayan, what is the base which shapes and maintains the superstructure, the social, political, cultural aspect of the society, the economic aspects, no? So, ano ang example diyan? Halimbawa, paano naapektuhan ng ekonomiya, economic aspect, ang cultural aspect ng society? For example, yung konsepto natin ng leisure, no? Isa to sa mga dahilan kung bakit ayaw na ayaw ni Karl Marx ng kapitalismo o ng capitalism, no? Yung konsepto ng capitalism sa isang capitalist society, okay? Too much leisure is what? Is sinful. Ibig sabihin, halimbawa, nagbakasyon ka, sobra-sobra yung bakasyon mo, yung pahinga mo, ang label sa'yo tamad kasi hindi ka nagtatrabaho. Dapat nagbabanat ka ng buto para kumita ng pera, no? Na para sana na according kay Karl Marx, maling-mali kasi dapat nga maganda ang interpretasyon sa leisure, sa pahinga, sa surplus time. Pero dahil sa kapitalismo, nagiging masama yung konsepto ng leisure, no? Na ang taong nagpapahinga, okay, ginagamit niya yung surplus time niya or leisure niya, masama, tamad, kasi hindi nagtatrabaho, ano? Okay? Isa pa sa example niyan ay, sige, tapos na tayo sa cultural aspect. O, paano naman na hinuhubog ng economic aspect
ang political aspect, no? Para kay Karl Marx, ang mga umiiral na systems of government ay para sa interes ng mga kapitalista. Okay? Nandiyan yung mga yan, nandiyan ang gobyerno para protektahan ang interes ng mga kapitalista. Okay? So yun yung primarily idea ni Karl Marx, no, sa superstructure na yan, no. Papaano ginagamit o papaano hinuhubog ng economic aspects ang political, social, political, cultural aspect ng society. Okay? Next is dialectical change, no? So dito na papasok yung historical understanding naman ni Karl Marx. Historical change is a product of internal contradictions within mode of production, no? May historical development, no? May kasaysayan sapagkat okay, merong economic aspects, okay? There is an interaction between competing forces which move society to a higher stage of development. Okay. Ang tinitignan kasi diyan ni Karl Marx, for example, paano yung nangyaring pag-usbong or paglitaw nitong mga kapitalista na ito. Okay? Bago sa pagtatapos ng feudalismo, no? 17th century. Okay, nang magkaroon ng konsepto ng pera sa mundo, okay? So, yun yung sinasabi ni Karl Marx na ang historical change ay bunga ng economic aspects, no? At ng internal contradictions. Okay, kung makikita nyo dito sa inyong screen, itong ating graphic, okay? Meron laging kuntong galian. Magmula pa nung sa unang stage hanggang sa socialist republics. Mamaya makikita ninyo, no? Bakit nasa dulo yung communism? Okay? So, nagkaroon ng tunggalian sa pagitan nung panahon ng feudalism, nagkaroon ng tunggalian primarily because of materialistic economic aspect, no? Okay, nagkaroon ng tunggalian sa pagitan ng mga royalties at ng mga vassals at ng mga pesante. Hanggang sa magkaroon nga ng konsepto ng pera, lumitaw ngayon itong mga bourgeoisie na ito, mga burgis. Okay? O yung mga mayayaman, mga kapitalista. Okay? So ganyan inuunawa ni Karl Marx ang kasaysayan, no? Okay? Ang kasaysayan ay bunga ng contradiction ng mga class o uri, no? Primarily dalawang uri, ng mayaman at ng mahihirap, no? Okay? At sa kasalukuyan nga raw sa panahon natin, no? Okay? Ang nangyayaring tunggalian ngayon, okay, ay yung sa pagitan nga ng mga bourgeoisie at ng mga proletariat, no? At magkakaroon daw uli yan ng bunga, another result, yung contradiction na yan. Okay, so that's dialectical change, no? So kita nyo, no? Hindi lang economic thought mayroon si Karl Marx, meron din siyang historical thought, no? Okay? Kaya nga sa isang banda, pwede nating sabihin na si Karl Marx ay isa ring historian, no? Meron din siyang sariling pag-unawa ng kasaysayan. Okay? Linear yung kanyang understanding ng history. Next is the concept of alienation. So, sabi dito, under capitalism, labor is reduced to being a mere commodity and depersonalized activity. So, dito papasok yung isa pang malalim na analysis ni Karl Marx. Bakit hate na hate niya ang capitalism, no? Kasi according kay Karl Marx, halimbawa, itong lapis na ito, okay? Kumpara sa atin, isa lang itong produkto. Kay Karl Marx, hindi. Itong produkto na ito ay reflection nung gumawa sa kanya. Okay?
Sa madaling sabi, ang paggawa, labor, ay isang paraan para ma-express ng isang tao yung kanyang mga halagahin, values sa buhay, no? For example, matibay, no? Okay? Reflection ng pagiging matibay nung gumawa itong kanyang produktong ginawa. Pero dahil nga sa pagpasok ng kapitalismo, na ikinagagalit nga ni Karl Marx, yun yung kinabibwisit niya sa kapitalismo, imbis na ang produkto refleksyon nagiging refleksyon nung taong gumawa sa kanya, ang nangyayari na ngayon, ang paggawa o labor nagiging commodity based na lang, no? Instead na ginagawa ito nung worker para ipakita, i-externalize yung kanyang mga values, ang nangyayari na lang, ginagawa niya to kasi kailangan niya ng sahod, kailangan niya ng trabaho para bumili ng kanyang mga pang-araw-araw na pangangailangan, no? In that way daw, no, nagiging alienated, depersonalize yung produkto doon sa gumawa sa kanya. So yun yung idea ng alienation, no? Okay? Kaya 'di ba? Kaya nga hindi lang mali yung pag-unawa ng marami na si Karl Marx ay isang simpleng ekonomista lang, economic theorist, hindi, no? Actually may pag-unawa siya sa ma, sa iba't ibang aspeto ng ano, no, ng lipunan, economic, social, political, cultural, historical, meron siya niyan, no? Okay? Ano pa? Paano pa nagiging alienated ang worker o nung manggagawa according kay Marx? Of course, dapat kasi ninyong maunawaan nga pala, dapat ninyong tandaan na nabuhay si Karl Marx 18th century. Yan yung kasagsagan ng Industrial Revolution sa Europa, okay, particularly sa UK, no? So, ang nakikita niya, ang nabivisualize niyang kondisyon ng mga trabahante o mga worker that time ay yung mga nandun sa loob ng pabrika. Okay. So, balik tayo dun sa another form of alienation. Una, na-discuss ko na yung sa product, no? Gamit itong lapis. Pangalawa, nagiging alienated daw ang mga workers kasi nga merong labor specialization, no? For example, sa isang factory, dalawa kayo, okay? Yung tropa mo, dun siya sa packaging, okay? Ikaw naman dun sa sorting, okay? So since specialized kayo, magkaiba kayo ng department, okay? Magkahiwalay kayo. Imbis na gumagawa kayo, nagkakaroon kayo ng socialization habang gumagawa, okay? Nagkakaroon ngayon ng gap or breakdown doon sa socialization process. Okay? Imbis na napapalawig niyo yung pagkakaibigan ninyo habang nagtatrabaho, nangyayari, magkalayo kayo kasi magkaiba kayo ng trabaho eh. Magkaiba kayo ng specialization. Which is para kay Karl Marx, maling-mali, no? Tinatanggal mo yung pagiging social being ng mga tao, no? Social animal. Okay? Yun yung dalawang paraan. Paano nagiging alienated ang produkto at yung mga paano nagiging alienated ang workers, no, according kay Karl Marx. Okay? Next. Excuse me. Isa pa palang konsepto sa alienation, no? Kasi trabahante ka, no? For example, worker ka. At any time, because of a given specific circumstances, no? Yung iyong amo, yung pinagtatrabahuan mo, pwede kang tanggalin. So of course, nakakaapekto din yun dun sa socialization, no? Kasi nakasama mo na sa trabaho yung mga ano kamanggagawa mo eh. Tapos bigla kang aalisin sa trabaho. So merong isolation na naganap. Okay? Meron pa ring alienation. Okay? So you see, no?
Ganyan kalawak mag-isip si Karl Marx, no? And of course, isa sa mga pinaka well-known na elemento ng Marxismo ay yung class struggle na binabanggit ko nga kanina, no, sa pagitan ng mga bourgeoisie, mga kapitalista at ng mga proletariat o yung mga uring manggagawa. Okay? So, nasa mga bourgeoisie ang means of production. Okay? Kaya nasa kanila ang economic and political power. No? Samantalang, ang mga manggagawa, sila yung na-exploit. Okay? Nitong mga bourgeoisie na ito, mga kapitalista na ito, according to Karl Marx. No? Okay? Another element of Marxism is ito yung surplus value, value added. Workers' exploitation is necessary as at is necessarily systematically in capitalism. No, capitalists necessarily have to pay their workers less than the value of their labor for more profit. So for more profit. So para ma-maximize yung kita ng mga kapitalista, no, it is necessary for them, needed, na bayaran nila, no, according to Karl Marx, o pasahurin nila ng mababa yung kanilang mga manggagawa. No? So yan sa mga, of course, again, dahilan kung bakit busit na busit si Karl Marx sa kapitalismo. Okay? Exploitation eh. Okay? Ini-exploit mo yung mga manggagawa for your own bourgeoisie advantage. No? Okay? Kasi ang idea ni Karl Marx ganito. Halimbawa, merong isang produkto, no? Itong nandito sa ating screen, as an example, dress. Okay? So, naibenta o nagawa yung dress, okay? Gamit ang gamitin na natin ng peso. 18 pesos. Okay? Tas ang nakukuha lang ng mga manggagawa doon, okay, 12. This is just an example, no? Para mas gets ninyo yung idea ni Marx sa surplus value. Okay? So, yung rest ng kita o yung lion's share, yung pinakamalaking parte ng kita napupunta sa mga kapitalista habang doon sa mga manggagawa, maliit lang. No? Which is for Marx, again, is a big no-no. No? Para kasi kay Karl Marx, dapat no, napupunta ang malaking porsyento ng kita sa mga manggagawa. Kasi sila yung nagtatrabaho, sila yung nagpapakapagod doon sa pabrika kaysa doon sa mga kapitalista, no? According to Karl Marx, no? Posible ba 'yon? Halimbawa, trabaho ka sa Magnolia, ibibigay sa iyo yung kita ng buo. Okay. Is that feasible, attainable? Or it is too idealistic? Oh, well, bahala kayo, no? I'm just asking para magkaroon kayo ng self-evaluation kung maganda nga ba itong idea ni Karl Marx. No? Sa surplus value. Okay? Kasi para kay Karl Marx, ang profit, pagnanakaw, no? Hindi siya form ng reward, no? Binayaran mo yung manggagawa mo kasi nagtrabaho siya as a reward, yun nga babayaran mo siya. Hindi ganoon ang pagtingin ni Karl Marx eh. Para kay Karl Marx, ito mga kapitalista, oportunista, no? Ayaw nila magtrabaho while sila yung kumikita ng malaki. Yun yung idea niya eh. Okay? So dapat nga yung yung malaking kita, yung malaking tipak ng kita, yung part ng kita napupunta sa mga manggagawa. Okay? So surplus value. And of course, para mangyari itong mga pagbabago na ito na sinasabi ni Karl Marx, necessary na magkaroon ng revolution. Okay? Ito yung pinakamalaking kaibahan
ng Marxism, okay, communism as its ideological application sa socialism, no? Kasi it promotes revolution. Marx predicted that capitalism will collapse due to overproduction. This situation would awaken the revolutionary class or the workers' class. Okay? Thus, proletarian revolution is inevitable. Okay? So, sa madaling sabi, Marx is promoting an equal society by using of what? By using of what? Okay? Force. By forming an authoritarian state. Okay. Is that good? Pag sinabing authoritarian, ano yun? No? Centralize ang power. No? Halos iisa lang yung nagde-decide, no? Para sa society. Is that good? Kayong bahala, ano? Okay? Proletarian revolution. And of course, ayan, communism. Marx anticipated that the proletarian revolution would bring about in the interim a period of socialism wherein a dictatorship of the working class would be established, no? So sa sinasabing idea ni Karl Marx, no, okay, magkakaroon ng revolusyon, okay, babaguhin by force, by revolution ng mga proletarian o ng mga working class. Okay, itong ating societal organization. Okay? At magtatatag ng isang dictatorship. Okay? At ito at sa paglipas daw ng panahon, okay, socialism would simply disappear as class antagonism will also disappear and a fully communist society appears. Okay? So, balik tayo doon sa, ayan, dito sa ating graphic para mas maintindihan ninyo. So, sa madaling sabi, according kay Marx, socialism is just a way towards capitalism or communism rather. No? And paano daw mangyayari yon? Okay? Revolution. Ano pa daw? Ang nakapaloob dun sa communism idea. Okay, as an ideology, according to Karl Marx, all wealth would be owned by everyone through government ownership. Okay, a communist society will be classless and moneyless. Production based on commodity will be replaced by production for need. So mawawala ang konsepto ng private property, no? According kasi kay Karl Marx, pangit ang private property. Okay, it teaches people to be greedy. Okay, yun yung idea niya, no? Kaya according to him, no, under a full-fledged, no, fully communist society, ayan. Okay. Walang private ownership. Is that good? Walang private ownership, no? Lahat pag may-ari ng gobyerno, parang sa North Korea, no? Kesyo mo maliit na store, maliit na supermarket, department store, anything, no? Pag may-ari ng government. Well, is that good? O, bahala kayo, no? Mag-evaluate. So, as a summary, it is a political ideology. Okay, na-discuss ko na yan kanina, no, sa simula. Okay, Marxism is the social, political, economic theory, social thought, no. Communism is the application of Marxism, the ideological application of Marxism. Okay? Based on strict common ownership and distribution of wealth.
no? So yun yung idea eh. I-distribute mo ang wealth, no? Walang private property. Okay? Walang mayaman, walang mahirap. Lahat ay pantay. Pantay. That's the idea behind communism. Is that attainable? Feasible? Oh, bahala kayo mag-evaluate. No? Under a pure communism, a society would be, okay, number one, according to Karl Marx, okay, people are all equal and there is no need for money or the accumulation of individual wealth. Okay? Wala kang private property. Lahat pagmamay-ari ng gobyerno. Okay? Central government controlling all facets of production. Okay? Collective labor. Okay? Economic output is distributed equally. Ang mangyayari dyan, so since lahat tayo ay under communism, trabahante ng gobyerno, ang gobyerno ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. And theoretically, ang sabi ni Karl Marx, under communism, lahat yan ibibigay equally. Okay. Food, housing, medical care, okay. Equally from the benefits of collective labor, no? So, walang pinagkaiba yung sinasahod o nakukuha nung doktor kaysa sa janitor, no? Maganda ba yun? Okay. Social friction between white and blue collar and between rural and urban cultures will be eliminated according to him, no? Karl Marx. Kasi nga, equally distributed na lahat eh, no? Whether nasa city ka, nasa probinsya ka, okay, equal. No? Freeing each person to achieve his or her highest human potential. Okay? Attainable, realistic ba ang Marxism, communism? Bahala kayo. Okay? Another, bago natin iwan ng communism, idea ni one of famous quote ni Karl Marx. The philosopher have only interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it. And ano yung change na pinopropose niya? Kasi capitalism is a very corruptive system. Ayan. Revolution. Okay. Abolition. Abolishment of private property and equal distribution of wealth. Sounds good, no? Okay. Very utopian, no? Okay, so that's communism. Okay. Next is feminism, no? From the Latin word femina, of course, which means women or female, is a political ideology concerned with the attainment of gender equality and economic, social, political, and cultural aspect of the society. Okay? Because for them, society is merong gender inequality sa society at yun yung pinopromote ng feminism, no, na labanan, yung gender inequality. Women experience a poor state in society as a consequence of patriarchy or the male domination, no, the male dominance of the society, no. Okay? Jean-Jacques Rousseau, in his book Emile or on Education in 1762, sinabi niya na ang mga babae ay dapat papag-aralin para maging mabubuting asawa at mabubuting ina sa kanilang mga anak, no? Kasi ang idea diyan ni
Jean-Jacques Rousseau. Kailangang i-preserve ang values sa society, no? Okay, at ang pinakamagandang paraan nun, of course, ayan, ay, ayan, ibigay ang child rearing, no? Sa mga ina, sa mga magulang, sa mga nanay, no? Kaya dapat daw ang mga babae naka-focus lang sa ayan, para maging mabuting asawa at mga maging mabuting ina. Which is of course inalmahan. Ito yung inaalmahan no ng mga feminista. Okay? Masyadong patriarchal mag-isip si Jean-Jacques Rousseau. Okay? Kasi itong si Rousseau, okay, para sa kanya napakahalaga ng patriarka sa human society, no? Kasi nga ano ba ang pinaka ah, basic component ng society? Sa sociology, no? Family, no? Kaya dapat pinapalakas 'yon, pamilya, no? At paano mo gagawin 'yon? Dapat daw ang mga babae mag-focus lang sa bahay at sa pagpapalaki ng kanilang mga anak at sa pagiging mabuting asawa. Okay? Okay, no? Pero para sa mga feminista nga, ang sinasabi nila, hindi. Parang ang nangyayari kasi according sa mga feminists, piniplease namin na ah, under kami ng mga lalaki, which is very wrong, no? According to them. Okay? Under daw sila to the point na, okay, may kaisipan na ang mga babae nandyan lang to please men. No? Okay? So, dyan papasok si Mary Wollstonecraft, no? Isa sa mga kauna-unahang mga feminista, no, sa kasaysayan. Doon sa kanya sinulat na libro, Vindication of the Rights of Women, no, sinabi niya, no, magiging masaya ang mundo, magiging masaya lang ang mundo kung, ayan, could only happen if women were happy as well as as men. So, paano daw mangyayari yon? Dapat maalis yung kaisipan na una kong binanggit sa inyo na sinasabi okay, ni Jean-Jacques Rousseau na ang babae sa tahanan lang, no? Okay? Para maging mabuting asawa at maging mabuting mga nanay. Okay? Kaya nga nung araw, ang mga itinuturo lang sa mga kababaihan, home economics, pagtatahi, pagluluto, etc. Kasi ngayon yung expectation sa kanila na nilabanan ng mga feminista at nagtagumpay naman sila, no? Okay? Dapat din daw tanggalin, sabi ng mga feminista, yung expectation ng dependence ng babae sa lalaki, no? Nakadepende ang babae sa lalaki, no? To the point na nagkaroon ng ng kulturang tinatawag na feminine charms. Okay, idea na kung saan kailangan magpa-cute ng mga European women noong 18th century para makakuha sila ng mayamang aristokratang lalaki na mapapangasawa. Okay? Kumbaga, binubugaw mo yung ganda mo, yung look mo, physical appearance mo para lang makapangasawa ka ng mayaman. Kasi ang idea nga, nakadepende ang babae sa lalaki. Okay? At according sa mga feminista, no, kasi may idea na nagsasabi, especially yung mga patriarchal thinkers, no, na hindi pwede, no, nabigyan ng mas malaking role ang mga babae sa society kasi wala kang kaalam-alam yung mga yan. No, ang argument naman ng mga feminista, kaya ganon kasi merong lack of education sa parte o sa panig ng mga kababaihan. Kasi paano nga namang lalawak ang kaalaman nila, yung itinuturo lang sa kanila, ang pwede lang nilang pag-aralan, about home economics. Okay? So, yun yung ina-argue ng mga early feminists tulad nga nitong si Mary Wollstonecraft. No? Okay? So, para sa kanila, mind has no gender. No? Kumbaga, ang idea, no, meron kaming kakayahan din tulad ng mga kalalakihan. Basta't bigyan nyo lang kami ng oportunidad na palawakin
i-improve, no, yung kakayahan na yon namin. Okay? Sa pamamagitan ng okay, right for education, no? Equal right for education. Okay? Which is of course na sa makabagong panahon, kita naman natin, no, yung mga kurso na dating panlalaki lang available na rin sa mga kababaihan, no? Especially sa suffrage, no? Sa pagboto, okay, mahalaga mabanggit, no, nagkakaboto na rin ang mga kababaihan sa makabagong panahon. Okay? O yung mga ganyang bagay bunga ng pakikipaglaban ng mga feminista, no? Tulad ni Mary Wollstonecraft. Isa rin sa mga sinasabi nila, kailangan gawin itong ganitong setup, okay? Para na rin sa ikabubuti ng relationship sa pagitan ng asawang lalaki o mag-asawang babae at lalaki, no? Kasi imbis na dependency ang basis ng relationship, nakadepende ang lalaki sa babae, no? Sa ganitong setup according to the feminist, no? Magkakaroon pa nga ng mutual respect, no? Sa pagitan ng mag-asawa. Kasi nga hindi na lang dependency ang basis ng kanilang pagsasama, kundi ayan, no? Respect and affection, no? Okay? Kaya ganito tong idea ni Mary Wollstonecraft kasi pangit ang relationship history nito, no? Hindi sila nagkasundo ng kanyang asawa. Okay? Kasi nga ganito siya mag-isip that time ang prevailing idea, dapat superior kaming mga lalaki kaysa sa inyong mga babae, no? Okay? So according to one of her most famous quote, ayan, let the woman share the rights and she will emulate the virtues of men. Okay? So that's feminism. So last, fascism. Okay? Is a political ideology which adheres strength through unity and desires an organically unified national community. The community or group absorbs individual identity. So, kumikilos ang lipunan bilang parang isang buong tao, no? Okay? Sa paanong paraan? Okay, strength through unity. Okay. Authentic freedom according to fascism is in subjection to a totalitarian and omnipotent state, no? So yun yung konsepto ng freedom sa fascism, no? Unquestioning submission. Kailangan mong sumunod. Kasi nga ang basis ng unity, strength, no? Freedom and nationalism is complete submission to the state. So that's the idea. Fascism, fascista, diktador. Okay? No? Sa mas kilala ninyo mga terminologies. Okay? From the word passes, yan yung nakikita ninyong figure dyan sa inyong mga screen, no? Okay? A wooden rods with an axe with its blade emerging. Okay? Bundle ng mga rods. Tapos merong itak. Okay? Yung passes na yan ay simbolismo ng kapangyarihan, jurisdiction, noong panahon ng sinaunang Roma, no? Which is of course a symbolism of a greater power for the state or the government. Democracy is absolute dictatorship. Pag sinabi ng leader, kailangan sumunod. Ano pa man yun. Nang walang pagtatanong. Fascism. No? Yan yung sinasabi lagi ni Duterte. Lagi sinasabi kay Duterte ng mga sarali. Fascista daw. Oh. Nagpo-promote ba si Duterte ng ganyan? Absolute dictatorship. No? Okay, yung bahalang sumagot. Everyone must display an absolute obedience to the leader and is ready to sacrifice his
or her life for the nation or the race, no? Okay. So balik tayo ulit sa tanong. Ganun nga ba? Kasi lagi sinasabi pasista eh, no? Okay? So yan ang pasismo, yan ang fascism, no? Absolute obedience, complete submission, totalitarianism sa madaling sabi, no? From the word total submission to the state. Okay? Every aspect of human life kontrolado ng gobyerno. Okay, ganun nga ba? Si Duterte. Okay. Kayong bahala sumagot. Fascism regard the complete mobilization of society under a totalitarian one-party state as a necessary to prepare a nation for armed conflict and to respond effectively to economic difficulties. Ang kasagsagan kasi ng pasismo ay nung panahon ng World War II, no? So diyan papasok si Adolf Hitler ng Germany at saka si Benito Mussolini ng Italy, no? Okay? So, ang idea, kailangan may isang strong leader na mag-unite sa buong society. At ang lipunan ng mamamayan sa kabuuan, kailangang sumunod ng walang pagtatanong, walang pag-aalinlangan doon sa leader na yon. Diktadura, totalitarianism. No? So that's fascism. Such a state is led by a strong leader, such a dictator and a martial government composed of members of the governing fascist party to forge national unity and maintain a stable and orderly society. According kasi sa mga pasista, no, ang demokrasya masyadong magulo, no? May left, may right, no? Nagbabangayan. May dilaw, may pula, may asul, nagbabagayan. So, para wala ng gulo, according sa mga pasista, ayan. Isa ang magsasabi ng kung ano ang magiging galaw, no? Mekanismo ng lipunan, pasismo. Sa economic so that's for the social aspect, no? Sa economic aspect, ipinopromote ng mga pasista, no, ng fascism, yung tinatawag nating mixed economy. Okay? Merong limited government intervention sa economic aspects, no? Okay? In order to achieve that autarky, no? Autarky or the national economic self-sufficiency. Okay, so tulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, okay, sa mga example ng fascism, ay ito ang si Benito Mussolini ng Italy, no? At saka si Adolf Hitler, no? Benito Mussolini or the Il Dus or the leader of the fascist Italy during World War II. Okay? And of course, Adolf Hitler. Although sa Germany that time under Adolf Hitler, mayroong another form of fascism na ginamit, no? Yung tinatawag nating Nazism is a form of fascism and showed that ideology disdain for liberal democracy but also incorporated fervent anti-Semitic, scientific racism, and eugenics into its creed. So, Nazism, ang ginamit ni Adolf Hitler as a form of fascism doon sa that time sa Germany. So, ang Nazism is a fascism plus racism, especially kay Hitler kasi galit na galit yan sa mga Hudyo di ba? So balik tayo sa world history, ang Holocaust, etc. Okay? So yun ang Nazism, no? Okay? Anti-Semitic. Okay? Semitic people kasama diyan ang mga Hudyo, no? Kasi ang mga Hudyo galing yan sa lahing Hebreo, no? Ang according kasi kay Adolf Hitler, no? Dapat mawala sa mundo. Ganun yung grabe ng galit niya sa ang mga Hudyo kasi nga unang-una inferior race yan. Mga mabababang uri ng nilalang. Ganun yung tingin niya sa mga Hudyo, no? At ano pa? Mga imigrante. Hindi naman daw yan totoong mga German no?
yung mga Hudyo, no? So, according to him, kailangan alisin niyang mga yan, no? So, that's his idea. Kaya nga, nung i-incorporate niya ang fascism sa Italy, ayan, no? So, sinamahan niya ng form of racism towards Jew, no? At yun na nga, nabuo ang Nazism. Okay? So, I hope naintindihan ninyo yung Marxism, no? Communism. What is the difference between the two? Again, Marxism is the social, political, okay, social, political, and economic theory, a societal thought, no? Na naging basis ng communism, no? Communism is the ideological application of the concepts of Marxism, no? Base ang komunismo sa Marxismo. Okay? At yun nga, I hope naintindihan nyo rin yung sa feminism and sa fascism. One eternity later. Thank you so much mga ka-idols, and I hope you learned something new from our discussion. See you on our next video tutorial.